So, nandito tayo ngayon sa Batasan. Ayan, para sa ating pagsuporta kay ating mahal na VP Sara Duterte. Nandito po kami. At all the way to from Bataan to Manila. Ayan. So, balitaan ko po kayo once na makaharap po natin siya. Ano masasabi niyo, ma'am? Siyempre, nakasuporta kami kay Vice President Sara Duterte. All out. Galing pa kami ng malayong lugar. Yeah. Duterte mo yan. Bataan. Para mamaya pag Mga flyers. Hello po. Yun, maraming salamat sa inyo. At bawal ang maingay. Bawal ang maingay habang naghihintay. Mamaya tayo mag-iingay pag dumating na si pinakamamahal na VP Sara. Okay? Antay-antay lang po tayo. Kuya, may dala. Nag-print. 3 years in the making to. Dala kami, hindi namin makakama madali. Thank you. Balik tayo siya. Ito pa. Ako rin yung divine ko. Ang swerte natin na we are so grateful. Kahit tayo ay isang mga volunteer supporters, ay binibigyan halaga niya talaga na harapin niya tayo. And we are also grateful for this. No? Diba parang, ano tayo, yung pakiramdam natin na nag-aalala tayo sa mga kaganapan sa OBP. Nandito lang tayo nakantabayan. Pero, nakakatuwa na she finds time na harapin daw niya tayo, and we're grateful for that. Sa taga-OBP, kung meron man dito, salamat salamat sa ganun talaga si BP, no? Pinapadaman niya na walang maliit, malaki sa mga supporters niya. Lahat talaga ay hinaharap ni BP. Kasama nyo pa pala si Miss Yumi. Miss Yumi Santiago. Yung term na Yumi is bagay kasi talagang Mayumi. Haggard na. You know, the Filipino term Mayumi. At saka yung kanyang kapatid mo, si Miss Nora. Sister sila. Hindi po. Mother, panganay ko po. Sabi na sister. Oh, you don't look like her. Para mag-sister. Ganun talaga ang mga Duterte supporters. Magaganda. At mga gwapo. Yes! Tsaka mababango. Hindi mga bangag. Hindi bangag. Hindi mabangag. Hindi mabaho. Intelihente. Excuse me po, no? Your excuse. Maghintay lang po tayo na sandali based sa OBP staff na nagpapahinga lang si Ma'am BP dahil sa sobrang pagod at walang tutulog. Unawain po natin, maghintay lang po tayo. Yes. We're willing to wait. Tama po sa inyo. Naiintindihan natin dahil talagang we know it very well na walang tulog si BP. Walang tulog si BP. Bibirong dapat kung ginagawa niya. Bukas sarang mo lang. Yung pamaya tayo mag-isip. Mga pangang supporters.
Amoy pulburon. Amoy pulburon ba? Amoy pulburon. Kaya sa Facebook natin siya. Maraming salamat po. At ang palatandaan nila ay ngingiwi-ngiwi, hindi mapakali ang kanilang mga bibig. Yes, sir. Salamat din, sir. Mabuhay ito. Kabatuan. Alam niyo, hanggang ngayon, ang dami pa rin nagme-message kung nasa St. Louis pa rin si Bibi. Kasi talagang close ang mga media. Kaya kayong mga lagyan ng pag-asa ng pag-asa. Ay, ano, habol kami sa St. Louis. Wala pa tulog. Di ba, ang dami kami ng tao sa St. Louis, yung mga media, di ba, walang magbabalita. Ang dami mo. Wala akong media ngayon nakasal. Lahat po ng network. Walang nangyayari. Wala akong nakatouch siya. Kita naman ang Yan, mga kababayan, kaya mahalaga pong ating ginagawang volunteerism. Ako na lang ini-invite. Kaya na, si Boss Badong. Best friend. Boss Badong, Arabis. Hinahanap ka ni Senador Marcoleta kanina. Sorry ha. Ayun na si Boss Badong, mga kababayan. Kala ko pwede ko sumingit. Uy, hindi. Pwede naman po. Dito, isa mo dito, boss. Dito. Isa mo dito para ano. Nawawala yung mic. Ano po, kaya ano natin, masamahin natin. Akin at saka kayo yung kababayan. Hindi ako naniniwala sa mga mic niyo. Kahit saan dala-dala niyo yan. Ay, mic ko? Nakapamo ba kanina? Hindi ko. Bumabakat lang. Bumabakat ako. Boss Badong, pakilala ko pala sa iyo si Miss Yumi Santiago. Ay, ito pala si Miss Yumi. Napapanood kita, ma'am. Ay, salamat po. Kilala kita. Anti-drugs yan. Si Parak TV. Hello. JM Drugs. Kababayan. Tropang OFW. Tropang OFW vlog channel. Ayun po. Hello. Ang unique kagandahan. Gandaan po. Ayan. Pwede ito. Boss Bag, pwede mo lagyan dito yung ano gusto mo? Para sentro ka rin. Pwede, itabi mo dito. Pag-ipunin lang ng camera para sa kasama. Ayun o. Naguguluhan na ako, hindi ko alam kung gagawin ko. Ito ba, Teka lang po, natataranta ako. Ito po ka. Guys, so kaya ko na dito. pumasok ka dito para yung camera. Okay, nagluluring ba? Another message. 5 minutes po. Darating na po sa ating mahal na Bibi Sara po. 5 minutes na lang po. Okay, sir. Tama si Boss Badong, naka-ready na. Guys, thank you. Tapos tayo, gunting-gunting na lang. Sa HQ. Tuway lang natin si Bibi Sara. Lavern! Laverne? Maganda lang po kayo ng tanong. Magtahanda po kayo ng tanong. Wala po sir, sabi ni Hans dyan. Maghanda po kayo ng tanong mga kababayan. Kung Pwedeng ano po, pakiusap po, siyempre lahat tayo gusto natin may picture kay BP. So we're going to have a group picture. Tapos yung gustong mag-solo-solo, daanin po natin sa Wasto dahil behave naman ng mga supporters ni BP. No? Yes. Group. Walang picture? Wala daw picture. Okay. Sa paalaan tayo. Opo. Masabay ako baka malapit. Masabay lang ako. Kung mag-cellphone. Mas malapit eh. Ayan guys, yung pababa na po, nasa LG na. ayan na si Bibi Sara. Ay ba, mga sundalo ba? Mga Navy, Air Force. So, mga callers muna. Practice. Tumataas ng babae, kinakabahan na ako. Sabi na natin dito. Pagsamahin na natin. Yung mic. Itabi mo rin yung mic. Wala nga akong mic.
bumalik ka na yung bike mo, share tayo. Wala pa ako nakabili ng ano yun. Ng dalawahan eh. Wala na, ginurgur ka na. Kanina pa, no? Sabi niya, Talaga nag-ginurgur. Likod ito ng part ng veterans. Ganun sa loob natin. Magandang gabi. Sorry, huwag tayo maingay kasi baka palayasin na naman tayo dito kasi maingay tayo. Oo. Oo. Ayan. Yes, yes. Kahit hindi naman tayo maingay, pinapalayas tayo eh. Di ba? Basta, love ka namin! hindi ka mukhang bangag, ma'am. Walang iwanan. Ganda-ganda mo. Yung bangag yan. Masasabi ko lang yung bangag. Eto, press the press, ma'am. Ayan. Ayan, magandang gabi po, Ma'am BP Inday Sara. At sa mga kasama po namin, naka-live po kami rito ngayon. Ako po si Bimar Channel. Palayasin tayo dito. Oo. Ano ba yung sasabihin ko? Sorry. More than 24 hours na kulang tulog. Ano? Yeah. Huwag kayo maingay kasi baka palayasin tayo. Dito. So, tayo magsisigaw kasi baka pa layasin tayo. Yes. Unang-una, nagpapasalamat ako sa inyong lahat sa suporta ninyo sa akin, sa aking opisina, sa aking mga kasama sa Office of the Vice President, kay Yusek Zulaika Lopez, at sa lahat ng mga OVP personnel na kasama ko ngayon dyan sa opisina, especially yung mga pinapatawag doon sa hearing. Ma'am BP, kumusta na po kayo? Nakakain na po ba kayo? Nakatulog na po ba kayo? Katulad ni Ma'am Attorney Lopez? Well, actually, hindi din siya nakakatulog pa. But nakakain na ako. Yes, thank you for asking. Maraming salamat. Nakakain ako kanina. Mga around 15 minutes ago. Kumain ako ng isang fried chicken. Wala din masyado akong ganang kumain, sir. Kasi alam mo yun, parang hindi ko alam kung ano mangyayari bukas or mamaya. Parang pati nakakahawa yung trauma ni Yusek Lopez na parang hindi mo alam kung anong mangyayari mamaya. So, Laban lang. thank you. Thank you. Maraming salamat na hindi nyo talaga kami iniwanan simula pa noon kay President Duterte 2015. In fact, yung iba 2014 pa, 14, 15, 16 na hanggang ngayon nandyan kayo. Maraming salamat sa inyo. Alam ko marami sa inyo ang siguro sa inyo nanggaling yung nabudol na term. Pasensya na kayo. Hindi ko talaga alam na ganito ang mangyayari. Of course, diba, sino bang gusto na ganito ang mangyayari sa bayan natin na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ang expectation ko talaga was that well, we start to become a superpower, no? Hindi lang yung the sick man of Asia. So, ganun yung expectation ko, and kamali ako. Kaya pasensya sa humingi ako ng pasensya ninyong lahat. BP question, with this recent incident na in-invite kayo, maayos naman kayong humarap sa Congress, maayos na humarap sa Congress si Attorney Lopez,
tapos biglang may ganitong harassment na nangyayari sa kanyang buhay, will you still allow any personnel from OBP na imbitahan ulit ng Congress at maging ganito ulit ang effect? Alam niyo kasi ma'am, kung ako lang talaga, hindi na talaga. Alam mo yun, klarong-klaro naman na kung ano yung motibo nila. Motibo nila is paninira ba? Kasi kung mag-imbestiga ka ba naman ng confidential funds, bakit yung Office of the Vice President, bakit DepEd lang? And daming opisina na merong confidential funds. Kung ikaw ba naman si Franz Castro, diba? Bakit babanatan mo yung Office of the Vice President for confidential funds? Ang dami namin na merong confidential funds. At ito pa, sa bilyon-bilyon na nakawan sa gobyerno, alam nyo yung lahat. Sinong magnanakaw ng 150 million at 500 million? A total of 650 million plus 125. Sino magnanakaw ng, kasi mga watog sinsilyo. Diba? Kaya nga ganun yung amount kasi it was based on, kaya nga ganun yung amount because it was based on planning. Kung ano yung buwan-buwan na trabaho. Diba? I mean, why was not the request 1 billion, 2 billion, 3 billion of confidential funds? Why was it 500 million? Kasi yun yung planning sa trabaho. Why was it 150? Sino magnanakaw ng 150 ngayon? Magkano na nanakaw ng mga congressman ninyo? Naku po, Bilyon. Naku po, ma'am, sa totoo lang, nagtatrabaho po ako sa gobyerno. Dati, hindi ko na kinaya. Hindi ko na po talaga kinaya yung bad government. Kaya po talaga nag-resign ako. Ganun pa man, no? Personal ko pong binibigay. Ganun pa po kami bataan. Kasi kami po ang biktima ng droga. Yung mga adik-adik na yan. Ako po si Yumi Santiago, yung tumatayo po ngayon na kauna-unahang biktima na lumabas for former president, na tinatanong kasi nasa ka ng biktima ng mga drug users and addict. I was molested before when I was young. So ako po tumatayo po ako ngayon para sa inyo. Maraming salamat. Dapat hindi nangyayari yun. Opo. Kasi pinapayagan ng dati. Panahon pa nga, nabanggit ko na nga po sa vlog, panahon pa ho ng tatay ng presidente natin. Naging addict na po yung kapatid ko. Natigil po sila nung panahon po ng President Duterte. Ngayon, nung nawala po si President Duterte, siya na po nakabo, nagsibalik na naman po yung mga adik. Kaya nakakatakot na po talaga. Nakakatakot na po talaga. Oo. Sa totoo lang, ma'am, kung maalala nyo, di ba galing akong Hingoog? Oo. Kasi meron kaming OVP Thanksgiving event doon. May lumapit sa akin doon, ma'am, isang nanay. Sinabi niya sa akin, Inday Sara, meron akong complaints. Tapos sabi niya, ang anak ko, addict. Ang anak ko, may kaso. Sinurrender daw ang anak ko, thinking na magbabago siya sa loob ng kulungan. Ngayon, ang anak ko, nagbebenta sa loob ng kulungan. Nakakatakot na po. So, sobrang sama ng loob niya kasi she had to give up yung anak niya ipasok sa kulungan thinking na this will teach the person a lesson, my child a lesson. And then it turns out sobrang disappointed and frustrated siya kasi nalaman niya nagbebenta sa loob ng droga yung anak niya. Hindi ganitong klaseng bansa ang gusto natin. Walang may gusto ng ganitong
klaseng bansa. Pero ma'am, gusto po namin ipaalam sa inyo ng buong pamilya namin. Yun nga po yung sinasabi ko sa social media na isa po ang pamilya ko mula sa uncle, sa tatay ko mismo, nakapagbagong buhay po dahil po sa sa administrasyon ninyo at ng buong pamilyang Duterte. Hanggat may Duterte, wala pong gustong magdroga. Yun po ang takot nila sa sa pangalang Duterte. Kaya po yung suporta po sa inyo hanggang sa ibang bansa, hanggang langit po. Sabi nga po, mamatay mabuhay, tutulong at tutulong pa rin po kami sa Duterte. Yes. Yes. Thank you sa suporta ninyo at thank you sa paniniwala ninyo sa trabaho namin. At maraming salamat dahil sa kabila ng sobrang daming black propaganda at paninira, nandyan pa rin kayo. Yes, tanggalan kayo ng budget. Mahigpit pa rin yung support. Yes, tanggalan ba naman kayo ng budget? Diyos ko naman. Well, yes, nasagot ko naman na yan. Sabi ko na kahit anong budget yan, pagkakasyahin namin yan. Pagkakasyahin namin yan. Kasi kahit nung mayor ako ng Davao City, kulang naman lagi yung budget eh. Pinagkakasya lang namin lagi. Nagbabayad pa kami ng loans ng city government of Davao. Ito, mas lalong kakayanin namin ipagkasya dahil wala naman binabayaran na utang ang Office of the Vice Napakasimple nyo po. Pero yung nakita ko kung congresswoman na nakarelong mga Hermes, mga sino ba yun? At saka yung Atlas Abante, at saka si Kim Bulay ba yun? Si Kim Bulay, si Abante, si NPA, yung sinasabi si Chapuset. Eh ba, ang gaganda ng mga hikaw ho nila, hindi na nga bagay ang OOA nyo, oy. Tingnan nyo naman po yung Vice Presidente, napakasimple. Ma'am, hindi kasi mahalaga sa akin ang mga material na bagay. Maaga kasi ako parang merong realization sa buhay ko na tangina, lahat ng gusto ko hindi nabibili ng pera. Kaya wala akong sa personal na bagay dahil talaga ganito na lang, gusto ko maging doktor. Kahit gaano dami ng pera ko, hindi, naging abogado ako. Pinapasalamat ko sa Diyos na naging abogado ako. Pero yung gusto ko sa buhay ko, gusto ko doktor. Kahit gaano kadami yung pera ko, kahit gaano mamahalin yung mga relo ko, sapatos ko, damit ko, sasakyan ko, hindi pa rin hindi yun ang gusto ko Gusto ko maging doktor, hindi siya magbili ng pera. Diba? Pero ma'am, ako po isa lang kasiyahan ko. Pwede po bang payakap? Yakap ko na si yan ang ating BP. Bibi Sara, bakit po ito ginagawa sa mga Duterte, particular na sa inyong mag-ama? Ano po ba ang inyong nakikitang dahilan? Well, lagi sinasabi sa akin, ito, hindi ito sa akin. Kaya ito, okay lang. Thank you. Galing ito kay dating Speaker and Senate President Manny Villar. Sabi niya sa akin, hindi ka titigilan kasi threat ka sa lahat ng gusto na magpresidente. Hindi lang ni Martin Romualdez, hindi lang kung sino ba ng mga nag-iisip dyan na gusto maging Pangulo, sa kanilang lahat. So, kung ikaw yung nauuna, lahat sila, ikaw yung target nila para mapababa ka. Pagkatapos mo, sila na rin yung mag-aaway hanggang merong isang lalabas na maiwan, matirang matibay. Yun yung sabi niya sa akin. Kaya doon din ako may realization na hindi pala talaga ito titigil. Kasi wala pang eleksyon At sa totoo lang, hindi nga natin alam kung may darating pa na eleksyon dahil dyan sa kagustuhang mag-tsa-tsa. Dahil merong isang ambisyoso na hindi naman siya mananalo sa eleksyon. So ang gagawin niya, tutubuhin ko na lang ang konstitusyon. Dahil hindi ako mananalo ng popular vote
Malabo. Po, yun yung pinaka-problema natin. Yan talaga yung plano. Kaya huwag niyo pong pababayaan ng Pilipinas. Kasi sa inyo kami aasa kasi kawawa ang buong Pilipino. Kaya ngayon, kung iiwanan niyo pa kami, sino pa ang tatayong totoo? Wala na. Kasi wala na po tayong pagkakatiwalaan. Kasi siya lang ang nakikita natin lumalaban. Nasara naman, lahat tayo mga Pilipino, magkaisa na tayo, magwelga na tayo, patansikin na natin yung presidente. Bibi Sara, magandang hapon po. Si Dr. Malipi po, lead convener ng MAISO. Gusto ko lang kong ipaalam sa inyo na masayang-masaya po ako kagabi nung magmura kayo. Maglaban yung bansang bayan ng Pilipino kasi kawawa po talaga kami. Kung mapupunta na naman kami sa leader na bangag. Oo, pero nandun pa rin ako sa hindi magandang example sa mga bata ang magmura. Kaya hindi niyo talaga ako naririnig magmura. Siyempre, galit na. Expression. Last night was an exasperation. Ma'am, di naman po masagawa yung mura nyo eh. Kaya Masamang magmura kung pangit ang nagmumura. Eh maganda ang nagmumura, may karapatan. Magmura. May malalim na dahilan. May malalim na dahilan. Kasi nire-representa po ninyo, Bibi Sara, yung sambayan ng Pilipino na disappointed ng masyado sa gobyerno ito. Kaya nung nagmura po kayo, parang kami ho yung nagmumura talaga. Bibi Sara, may nakahanda po ba kayong demanda ngayon sa mga... Madaming hinanda yung mga abogado, pero ako yung, for lack of a proper term, nagpupusifut ba, atras abante sa pagkaso. Kasi, alam mo yun, parang iniisip ko, baka kung pabayaan namin matapos siya, yun yung sinabi ko kay Attorney Lopez. Sabi ko, i-endure mo lang, matatapos din yan. Baka pag pinabayaan namin, matapos na lang siya, makabalik kami sa trabaho namin. But sa ngayon, nagsabi na siya sa akin na gusto na niya talaga mag-resign. Hindi niya daw kaya yung nangyayari sa kanya. Kasi hindi niya daw matanggap na maayos siya na tao, maayos siya magtrabaho, multi-awarded ang syudad ng Davao dahil sa working relationship namin, very good working relationship namin. Meron kaming magandang division of labor sa trabaho, politika sa akin, administration sa kanya. Pero hindi niya daw talaga kinakaya. Kanina, sinasabi niya, ibalik niyo na lang ako sa nanay ko. But then, sabi ko sa kanya, hindi din kasi natapos yung check-up mo. So, sabi ng mama mo, tapusin mo yung check-up mo kasi hindi natin alam kung may something is wrong with you. But yun yung sinasabi niya sa akin kanina. Mag-resign na lang, then gusto na lang niya bumalik sa nanay, sa bahay ng nanay niya kasi doon siya nakatira. Follow up lang po. Kasi yung nabalita namin magdedemanda si Pangulong Duterte kay Trillanes, tuwan-tuwa po kami. Baka gusto nyo rin kami pasayahin. Demanda nyo naman yung buong liderato ng Kongreso. Matutuwa po kami. Christmas gift po sa amin. Gigil na kasi kami na magkaroon ng action. Sabi nga na yung Pangulong Duterte, buang daw yun. Nag-aalala din ako actually kay Pangulong Duterte kasi may edad na, tapos mahina na yung tuhod kung nakikita nyo, na natural sa mga may edad, mahina. Pag din kayo, ma'am. Hindi pa kasi ang tagal mo na nakatayo siya. So, andito kayo, lalaban kasi sa mga nangyayari, until 2028 pa po yan.
kami po bilang mga supporters ng Duterte, especially po sa inyo, sa nakikita po namin, parang ayaw na po namin tumagal pa ng 2020. Alam mo yun. Kasi talagang araw-araw po ang mga balita, kung makikita niyo po, grabe po talaga. Patayan dito, hold up doon. Tsaka ngayon po, mga kidnapping sa mga bata. Sa Kongreso mismo, convicted, pakukulong, abogado. Di ba po, parang iba na po talaga nangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya kami po nag-uusap na hanggang kailan tayo maghihintay yung mga taong bayan na hirap. Lalo na tayong pinahihirapan ng gobyerno ito. Dapat siguro, no, as people who are in discontent, who are frustrated, who are exasperated tulad ng nangyari sa akin, who are angry, dapat siguro i-demand natin sa pamahalaan kung ano ba yung dapat para sa ating bayan. Kasi sa ngayon, hindi naman natin nakikita. Pero alam natin lahat kung ano yung gusto natin makita, diba? So dapat i-demand natin yun sa pamahalaan na ibigay siya sa bayan, sa taong bayan. So yun yung sa tingin ko dapat natin gawin. Tayo dapat yung nagbabantay. Tayo ang mata, tenga. May question po ako, ma'am. Bibig. VP, ano po kung sakasakali po, naririnig tayo ng bangag na presidente, nakipag-negotiate po siya sa inyo, nagkaroon po ng mga settlement agreement. Ang tanong ko lang po namin, makikipag-areglo po ba kayo sa nangyayari po na to sa bansa natin? Hindi ako tao na nagpapa-areglo. Hindi ako. Yes! Yes! Alam nyo, ang ginagawa naman nila sa akin ngayon is sinaharas nila ako, tinetrenten nila ako. So, ang isa pang pwede nilang gawin is offeran ako ng pera. Paano nila ako offeran ng pera? Hindi nga nabibili ng pera. Ang gusto ko. Diba? So, anong areglo ang makukuha nila sa akin? Pagkatapos nung nangyari sa akin, sabi ko nga sa inyo, di ba, politician ako. Politiko, sira na talaga yan. The moment na pumasok ka sa politika, sira na yung pangalan mo. Kasi lagi kang may kalaban. Mahirap maging politiko. Oo, mahirap talaga, ma'am, maging politiko. Kaya hindi kakayanin lang ma'am, ayaw ko magpolitiko. Pero, unfortunately, hindi siya nabibili ng pera na magsasabi ka lang, nabibilhin ko na ayaw ko maging politiko. Sa inyo lang namin nakita yung totoong paglilingkod, pagmamahal, laban mo. Kinakapit, Pipi, so strong ka, pero kayang-kaya mo yan, Pipi, dahil kailangan ka po ng mamamayang Pilipino. Ano na po siguro, ma'am, ang magiging next move na po natin with all of the turn of events na balak nga po nila na idala nga po si Attorney Lopez po sa Women's Correctional Facility? Ano na po siguro ang next na po natin na gagawin, ma'am? Well, yes, sa ngayon, ang ano naman is inaano namin lahat ng ano yung requirements ng doktor, lahat doon ng tests na gusto nilang gawin, ginagawa nila ngayon sa taas. Nag-discuss kami ng lawyer ni Attorney Lopez, and then initially sa kanya is gusto niya talaga gawa ng paraan or ng reklamo man lang, kahit reklamo, at the very least a complaint to somewhere na makikinig na wala talagang tumulong sa amin kagabi. Humihingi kami ng tulong kasi hindi namin alam paano siya tulungan si Atty. Lopez, kasi nga hindi namin alam kung nahimatay lang ba siya, it's a heart attack, hindi na namin alam. So hinihingi na kami talaga ng tulong kagabi. Wala talagang tumulong sa amin. Tapos yung isa pa is yung pagnanakaw ng cellphone.
yung dalawang cellphone. Kung hindi pa ako nag-threaten doon na magpa-file ako ng robbery, hindi nila ibabalik yung cellphone. At sobrang panlilim lang. Kasi nung naghanap ako ng cellphone, binigyan nila ako ng cellphone. Buong akala ko, yun na yung cellphone na hinahanap ko. Matagal ko pa nakausap si Nicole na tinanong ko siya, ito ba yung cellphone mo o cellphone ni Laika? Kasi isang phone lang ang binigay sa akin. Sabi niya, hindi ko kilala yung phone na yan. Alam mo yun? Bakit mo pa kami linlangin na magbibigay ka ng diba? May tanong pa rin Bakit ako. mo kami gaganunin? Kasi hindi pa nag-aalala tayo pare-pareho. Baka tumatulong sa dating kinulong pa sa nakalimutan ko si Binigno Aquino dati kinulong. Yung doktor ho ba natin ho dyan, talagang doktor ho natin. Baka mamaya doktor ng kalaban, madali naman si Attorney Lopez. Sana po pabantayan din po si Attorney Lopez. Yan yung kanina nire-request ko sa media and sa inyong lahat. Kasi hindi ko na rin talaga, katulad ngayon bago ako bumaba, nakatulog ako ginising lang ako kasi madami daw nag-aantay sa baba. Hindi ko na rin kaya na bantayan siya. So, kanina sa media, hindi ko pwede hatiin yung katawan ko na iiwan kay Laika, yung kalahati. Tapos yung isa, mag-i-inspect doon sa taas, magtatanong sa doktor kung anong gagawin, ganito, ganyan. So, tulungan niyo ako na bantayan siya. Yes, ma'am. Well, yun lang naman yung hinihingi. Ma'am, final comment na lang po siguro po on House Speaker po Martin Romualdez and everything that happened and the turn of events po with the congressman. With what happened nga po na ipapadetain nga po sana si Attorney Lopez lang po. Well, yes, na-detain naman siya. Panawagan na lang po siguro po, ma'am, sa mga congressman po. Naka-detain naman siya kahapon hanggang ngayon. Naka-detain siya dyan sa taas. Hindi siya makaalis dyan. Kung gusto niya, diba? Kailangan pa niya nakabantay ang House of Representatives sa taas. In fact, she's not feeling well but she's fully cooperating. Nagsasabi pa siya sa akin, mas mapapabilis ba ang pag-uwi ko sa Davao kung pupunta ako sa house sa Monday. At sinabi ko sa kanya, hindi ko masagot yan. Ang doktor lang ang makakasagot yan. Kung pwede kang pumunta sa Monday. Kasi gusto niyang matapos na siya, ma-discharge na siya, at umuwi na siya ng Davao. So, ma'am, do you think po that this is a ploy po for the elections now that it's coming up soon? Do you think that this is a strategy for the congressmen so that they will be able to win po? Well, I don't know how you will win with persecuting an ordinary government employee. So I don't know what kind of strategy is that. I don't know how you will win with that. But I know that congressmen receive money in exchange for hearings. And not one, not two members of the House of Representatives already admitted off the record. Pasensya na. Nangangailangan lang kami kasi election. Diba? So, yun. So, I think kailangan natin magpahinga lahat because it was a very long day. I'm sure kung hindi kami natulog, hindi din kayo natulog kasi nandito kayo ngayon. Yes. From Batasan to St. Luke's here. Mga OFW po nakatutok sa inyo. Oo. Ay, nako. Alam mo. Nakalive yan. No need to transfer naman siguro dahil
Retired police. Philippine Air Force po. Siya po yung kauna-unahan lumantad po laban sa biktima ng droga. Siya po si Yumi Santiago. Ito naman po si Jimmy Santiago. Akala ko may ahas na gumapa sa paa ko. Ayan po, Senator Bato, si Miss Yumi. Yan po yung kinikwento ko sa inyo. Sa victim. Ano ma? Sa hearing namin, pupunta ka? Willing. Ha? More than willing. Willing ka? Para po sa bayan. Yes! Ayan o. Para sa inyo. Hindi kita i-coach ha, hindi kita bibigyan ng script ha. Wala. Baka mamaya sabihin nila. Scripted, tinuturuan ka kung ano sabihin mo ha. Senator, alam na po nilang lahat yan. Nakalive po tayo. Nakalive tayo. Ang Senado hindi gagawa ng script para sa kanya mga witness. Yes, tama. Siya voluntaryo pumunta dito, okay. Entertaining ka namin, pakinggan ka namin. Bahala ka magsalita kung ano gusto mo sabihin. Hindi kita i-coach. Ha, hindi kita i-pulisyahan kung ano sasabihin mo. Hindi ko contempt pa. Sir, Hindi ba yung suot mo lang yan, sir? Hindi ba darating sa suot mo, sir? Bali, nakapag-release na ako ng video sa kanilang lahat. Nagulat lang ako na nag-trending na nga po. Ako yung nagsabi na ako po isa sa mga biktima nga ng mga drug users. Yung drug users na yon na pamilya ko, napagbago talaga ng administration. At lalong-lalo na din po sa inyo, naalala ko po nung nilalagay nyo pa ng pintura yung mga pinto. Doon pala po nakakatakot na. Igis talaga eh. Yan ang pula na igis. Nakatira dito, adik. Hindi, pusher yun, mga pusher. Bali yung sinabi ko sa video ko na na hindi papatayin kung hindi nanlaban. Oo, bakit mo patayin ang tao? Anong rason mo? Bakit patayin mo yan? Ano ka, demonyo? Matay ka na ng tao na porque gumamit na droga, patayin mo? Pwede yun. That unless your life is in danger, you have to defend yourself. Diba? So, kung pagdepensa mo sa sarili mo, in the course of defending yourself, patay mo siya, at least justified yung ginawa mo. Kaya naniniwala pa rin ako na may hustisya. May hustisya. Hindi na wala hustisya. Ang mga nasa drug, involved sa droga, yan yung hindi naniwala sa hustisya. Kapag sila ay nakikinabang. Kapag sila nahuli ng polis, naghahanap ka ng hustisya. Di ba? Pero yung binibiktima nila ng mga inosente, na naging addict, o kaya ni-rape nila, pinatay nila, walang hustisya na iniisip. Kapag sila ang mahuli ng polis, sisigaw na ng hustisya. Sir, Senator, isa lang po tanong ko. Kami po lumalaban pero walang boses sa Senado at sa Kongreso. Hanggang saan niyo po kami kayang tayway? Well, kung gusto niyo yung under the Witness Protection Program, pero wala pa man siguro ituturo na personality, diba? Hindi ka mag-qualify siguro sa Witness Protection Program. Hindi na sa mga coordination lang. Coordinate sa mga polis sa lugar nilo na mangyari sa mga sabi. Sige, babalik na bukas. Salamat, sir. Thank you, sir. Thank you, Sir Bato. Kanila pa picture sa